Wala nung iba, ang pagpapala, yayaman. Hindi lang yon. Kahit hindi ka mayaman, tahimik lang ang buhay mo, okay na yun. Mas masarap po yung hindi ka mayaman, tahimik. Ang bahay mo, kubo lang. Tumutulo pag umuulan. Konting tiis, mga anak. Pag tag-ulan lang naman yan, sabi niya. Namamahay silang tahimik. Wala silang malaking bahay. Pero sila nagkakaunawaan. Masarap yung kaysa sa nakatira ka sa palasyo. Na ting magkikita kayo, gusto nyo magbarilan. Kaya sabi ng Tagalog, totoo yun. Mabuti pa ang kubong nakatira tao kaysa sa palasyong ang nakatiray kwago. Diyan, meron akong alam na palasyo, maraming kwago sa bandarya. Kaya sabi ko nga, sa isang pamilya, pagka nanatili yung sinasabi ng Biblia, sabi, ang pagpapala ng Panginoon nasa tahanan ng matuwid. Pag pinagpala ka ng Diyos, makita mo yung mga anak mo, wala kang problema. Oh, walang drug addict sa anak mo. Walang anak mong nasasangkot sa basag ulo, sa nakawan at sa kung ano-anong mga pang-re-rape. Yung pagpapala ng Diyos, kahit mahirap ka lang sa buhay, tahimik kang namumuhay. Ang anak mo, hindi mo problema. Ang misis mo, hindi mo problema. Hindi ka naman problema ng misis mo. Hindi ka naman problema ng mga anak mo. Walang lasenggo sa inyo. Hindi pa pagkaganda-gandang buhay nun. Kahit na ang pera mo, si mabini lang, okay na. Marami ka mang anak, nagkakaunawaan, may pagmamahal, may takot sa Diyos. Sabi ng Diyos, pagpapalain niya, wala kang problema. Magkasakit man, sakit na palagnat-lagnat, sakit ng ngipin, sakit ng ulo. Ayan. Pinagpapala ka ng Diyos eh. Pag ang Diyos ang nagpala, wala kang kulang eh. Maaaring kulang ka sa pera, kulang ka sa karangalan, wala kang pinag-aralan. Pero, ang kaluluwa mo may contentment. Meron kang kasiyahan. Yan ho ang halaga ng isang sambahayang natuto ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na sinusunod, parang bato na pinagtayuan ng isang matatag na bahay na dumating man ang baha, umihip man ang hangin, hindi mababagsak. Walang makawawasak sa isang pamilya na ang kanilang pundasyon ay ang pagkakilala sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Pag ang salita ng Diyos ang namamayani sa isang sambahayan, sino man ang manggiba, mga chismoso ng baryo, mga chismoso ng bayan, hindi ka kayang gibain yung pamilya na yan. Kasi nakatayo sila sa ibabaw ng bato. Yung bato, yun ang salita ng Diyos. Ang lalaki, nananangan sa salita ng Diyos, ang ina, ganun din, ang mga anak, ganun din, matibay na pamilya yon. Napakagandang pagmasdan. Nakakita na po ako nun. Sa mga inaakay kong mga tao ngayon, marami pong ganung pamilya na pagbago ng aral ng Diyos. Ngayon sila sweet na sweet. Nakita ko nga yung mag-asawa nung isang beses eh. Dadeli, kinindatan ako ng babae. Bakit ka ko? Bakit? Okay na okay? Kasi ako, mahal na mahal ako ngayon. Ha? Wala na raw siyang problema. Dati raw, pagka alas 10 na wala pa mister niya, kabalang-kaba ng dibdib niya. Ngayon uuwi alas 2, tulog na tulog ako. Kontento ko. Bakit? Galing sa exposition ng mister ko. Okay, tamo. Hindi galing sa pambababae. At daman-dama ko, mahal na mahal niya ako ngayon. Talaga naman mahal. Pinag-uuwi pa ng siopaw kahit may amag sa tabi. Di ba? Mararamdaman mo yung epekto ng aral ng Diyos eh. Tuwa siya ngayon. Yun lang isang kapatid nating Chinese, yung babae. Sa Delhi ngayon, ako, tuwa-tuwa na ako. Sabi niya. Bakit? Bait-bait na asawa ko eh. Dati, babaero eh. Ngayon, bait-bait na. Kaya ngayon siya, taba na. Pero payat na asawa niya. Siya, taba na ngayon. Bakit? Kasi kaya tumaba yung misis eh. Nawala ng problema kay mister eh. Alam niyang gabihin man eh, hindi galing sa kalukuhan eh. Maganda na ngayon. Kaya nakikita ko sila, lalo na pag makikita mo silang pamilya, no? Umaawit sa Diyos, natutuwa kay. Magkakasamang dumadalo sa pagkakatipong Kristiyano. Napakaganda ng isang pamilyang ang naging bakod at ang tali yung aral ng Diyos na nasa Biblia, yung pag-ibig na inuutos ni Kristo. Sana yun ho ang ating itali sa ating mga sambahayan. Yung pagmamahal sa Diyos at sa kanyang aral na sinasabi sa Biblia. Nakita nyo, mamiminimize ang problema.
Kami ho rito, masasaya kami kahit kami walang pera, kahit mahihirap kami, nagpaparaya ang isa't isa. Nagtutulong-tulungan ang isa't isa. May nagwawalis, may nagugas ng pinggan, may nagsasandok, may nagbabantay ng quality control, may sumasalubong sa bisita. Pero wala hong nagtuturo sa kanilang ganun ang gawin nila. Pusang loob nilang ginagawa dahil napatunayan nilang napakagandang mamuhay sa pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Yan po ang aming naipagmamalaki. Kaya yun din ang aming ipinararating sa inyo. Yung pagmamahal, mahal na isang asset. Thank you for watching. Don't forget to CSR, comment, share, and react.